Si Tai isang pangit at kaawa-awang talunan na namumuhay bilang magsasaka sa isang maliit at liblib na baryo. Ang tanging mahal niya sa buhay ay ang kanyang munting taniman ng labanos. Inaalagaan niya ito ng todo, sobra-sobra pa nga dahil may dala pa siyang itim na stocking sakaling kailangan ng dagdag na proteksyon ng kanyang mga labanos. Para kay Ta, ang mga labanos ay kahawig ng magaganda at perpektong hugis ng mga binti, kaya labis niya itong pinahahalagahan. Habang binibihisan niya ng stockings ang kanyang mga labanos, dumating ang childhood friend niyang si Yuna at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Walang alinlangang inamin ni Tan na nilalagyan niya ng stockings ang mga labanos dahil maganda raw ang hugis ng mga ito at eksakto sa gusto niya. Sinite siya ni Yuna at sinabi na habang siya ay nag-aaksaya ng oras, ang mga kaedad nila tulad ni Sean ay nagiging mga bayani at inililigtas ang mundo. Si Sean ang legendary hero na nagligtas sa kanilang baryo 3 buwan ang nakalipas nang sumulpot ang mga demonyo mula sa Hell's Gate. Bagamat naisara niya ang lagusan, hindi ito tuluyakang nasilyuhan kaya bumabalik muli ang mga demonyo at muling umaatake. Gusto ni Yuna na tigilan na nita ang pagiging talunan at maging katulad ni Sean. Hinikayat niya itong tumulong sa pakikipaglaban sa mga demonyo na nagbabanta sa baryo. Ngunit mas pinili nita ang manatili sa kanyang taniman ng labanos dahil doon siya nakakaramdam ng kapanatagan at kaligtasan. Napansin bigla nita ang perpektong mga binti ni Yuna at agad niya itong nilapitan upang lagyan ng stockings. Naiinis na sinabi ni Yuna na nasa panganib ang mundo at nagkalat ang mga demonyo habang ginagawa niya ang mga walang kwentang bagay. Sagot ni Ta, handa na raw siya at ipinakita niya ang patibong na ginawa niya para sa sinumang demonyong lalapit. Pasuko na sana si Yuna sa kakaibang ugali ni Ta nang biglang lumitaw ang isang dambuhalang demonyo na agad siyang inatake. Nakaisip si Ta ng paraan upang ilihis ang halimaw papunta sa patibong kaya nag-ihaw siya ng karne malapit doon bilang pain. Ngunit binaliwala ng demonyo ang kanyang ginawa at nagpatuloy sa paghabol kay Yuna. Sa sandaling nasa matinding panganib na si Yuna, isang makapangyarihang atake ang biglang dumating at pinabagsak ang dambuhalang demonyo. Ang gumawa nito ay walang iba kundi si Sean, ang bayani na nagselyo sa Hell's Gate noon at ngayon ay bumalik upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Matagal nang hinahangaan ni Yuna si Sean, lalo na't minsan na nitong iniligtas ang kanyang buhay sa nakaraang pag-atake ng mga demonyo, kaya hindi niya napigil ang makipaglandian sa kanya. Si Ta, na matagal nang may gusto kay Yuna, ay nakaramdam ng matinding selos at sakit ng loob. Para kay Yuna, isa lamang siyang kakaibang parang nakababatang kapatid na may obsesyon sa labanos, samantalang si Sean ang kanyang bayani. Nang magsalita si Ta, agad siyang ikinumpara ni Yuna kay Sean at Nil 8 bilang mahina at walang silbi. Dahilan upang lalo siyang malugmok. Biglang napahinto ang lahat ng marinig ang malakas na ungol, na kalaunan ay napag-alamang mula pala sa tiyan ni Sean na kumakalam sa gutom. Sinamantala ni Yuna ang pagkakataon at inimbitahan si Sean sa kanilang bahay upang kumain at magpahinga. Ngunit naamoy ni Sean ang inihaw na karne na ginamit ni Ta bilang pain sa patibong. Sa huli, ang legendary hero ay nahulog sa patibong na ginawa ni Ta at bumagsak sa matutulis na kawayan, dahilan upang agad siyang mapabagsak. Dahil dito, nagalit ng husto ang mga taga-baryo. Hiniling ng mga taga-baryo na isumbong at parusahan si Ta dahil sa patibong na naging sanhi ng pagkamatay ni Sean. Ginamit ni Ta ang kanyang husay sa manipulasyon at nakumbinsi ang mga taga-baryo na walang maniniwala na ang isang bayani tulad ni Sean ay mamamatay ng ganoon lang sa isang patibong. Inilipat niya ang sisi sa mga taga-baryo at pinalabas na sila ang nagtulak kay Sean na umalis ng baryo at iligtas ang mundo. Kinagabihan, palihim na inilibing ng mga taga-baryo si Sean upang maiwasan ang pananagutan sa kanyang pagkamatay. Kinaumagahan, nagising si Ta at tumingin sa salamin, ngunit laking gulat niya nang makita niya ang mukha ni Sean. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Yuna upang maghanap ng kasagutan, ngunit nagulat naman si Yuna nang makita ang kanyang minamahal na bayani na buhay. Nagpasya si Talca na samantalahin ang sitwasyon at sinubukang makuha ang puso ni Yuna. Pinapasok siya ni Yuna sa loob ng bahay, ngunit dahil labis ang pagkahumaling nito kay Sean, nainis si Ta at hindi na nakapagpigil. Sa pagkainis ni Yuna, hinampes niya si Talca sa ulo ng Wallace at aksidenteng nabulag ang isa niyang mata dahil inakala niyang isa siyang halimaw. Kinailangan ni Ta na patunayan kay Yuna na siya talaga si Ta, ang kilalang talunan alamat. Ibinahagi niya ang mga lihim nilang alaala hanggang sa tuluyan siyang paniwalaan ni Yuna. Bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog at natagpuan ng isang babaeng nagngangalang Anri na nahulog sa isang patibong na katulad ng pumatay kay Sean. Ipinaliwanag ni Anri na ginamit niya ang necromancy upang ilipat ang anyo ni Talca at gawing kamukha ni Sean. Pinili niya si Ta bilang bagong bayani at inilagay ang katawan ni Sean sa isang gumagalaw na kabaong. Binalaan ni Anri si Talca na isisiwalat ang katotohanan at ipapapatay siya kung hindi siya papayag na maging bayani. Dahil sa takot sa sariling buhay.
Tinanggap ni Talca ang kanyang bagong kapalaran at nakiusap kay Anri na gabayan siya. Inatasan siya ni Anri na maging susunod na bayani, selyuhan ang mga pintuan ng impyerno, at talunin ang mga demonyo. Bagamat takot na takot mamatay, pumayag si Talca sa misyon at hiniling kay Anri na samahan siya. Nais din ni Yuna na maging isang mage kaya sumama rin siya. Sama-sama silang nagtungo sa lungsod upang maghanda para sa kanilang pakikipagsapalaran. Namili sila ng mga sandata at nagawang makatawad nita ng magandang presyo para kay Yuna. Gumamit sila ng reputasyon ni Sean upang makahanap ng pagkain at matutuluyan, ngunit kalaunan ay nagpasya silang maghanap ng trabaho sa guild upang kumita ng pera. Sina Yuna at Anri ay nagtungo sa guild para maghanap ng gawain, naiwan si Talca kasama ang dalawang magkapatid na babae. Napansin ng magkapatid ang kakaiba sa itsura ni Talca at tumawag ng isang lalaki upang subukin siya. Hinamon ng lalaki si Talca sa isang duelo na hindi niya maaaring tanggihan dahil sa isang pangakong kanyang ginawa. Sa simula ay mabilis si Talca at naiwasan ang mga atake ng kalaban, ngunit nang gumanti siya, napag-alamang peke pala ang kanyang espada. Sinuntok siya ng lalaki at muli siyang nawalan ng isang mata, dahilan upang mapagtanto ng lahat na isa siyang huwad na bayani. Samantala, nakahanap sina Yuna at Anri ng trabahong may bayad na 300,000. Nakilala nila si Kyle na dati palang kasamahan ni Sean. At inakala nilang mabuti siyang kakampi, ngunit lumabas na mas interesado ito sa itsura at katawan ni Yuna. Bumalik sa bayan si Talca na nakagapos at handa ng bitayin ng firing squad dahil sa pagpapanggap at posibleng pananakit sa tunay na bayani. Biglang dumating si Kyle kasama sina Anri at Yuna. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Anri, ginamit ni Kyle ang kanyang espada upang palayain si Talca at iniabot sa kanya ang banal na espada, ang parehong sandatang ginamit niya noon sa pagselyo ng mga pintuan ng impyerno. Sinabi ni Kyle kay Talca na isipin ang espada bilang isang napakalaking sandata, at sa gulat ng lahat ay agad itong lumaki, dahilan upang maniwala ang mga tao na si Talca nga ang tunay na bayani kaya napagdesisyonan nilang iligtas ang kanyang buhay. Matapos siyang mailigtas, bumalik silang lahat sa tinutuluyan at doon nila natuklasan na masyadong mahina ang mahikang kapangyarihan ni Talca upang makontrol ang espada. Ang kanyang mana ay katumbas lamang ng isang batang level 1. Iminungkahi ni Kyle na dapat pa ring maging bayani si Talca, ngunit nag-alinlangan si Anri dahil pinaniniwalaan na ang bayani ay dapat talagang karapat-dapat sa papel na iyon. Tinakot ni Kyle si Anri at sinabing papatayin niya si Talca kapag hindi ito pumayag. At ipinaliwanag na may dalawang paraan siya upang gawin iyon, alinman sa sirain ang ulo ni Talca kung saan naroroon ang kanyang kamalayan, o sirain ang orihinal na katawan nito na nakalagay sa kabaong na dala ni Anri. Naguluhan at nagdalawang isip si Anri, ngunit umatras si Kyle sa kanyang banta nang makita ang kanyang matibay na paninindigan. Sa halip, nagpasya siyang tulungan si Talca na talunin ang mga demonyo at tuluyang selyuhan ang mga pintuan ng impyerno. Kinagabihan, natulog si Talca na may tiwala kina Anri at Kyle na ililigtas nila ang mundo kasama niya. Dahil alam niyang hindi niya haharapin mag-isa ang mga demonyo. Gayunpaman, nagdalawang isip siya at naisip na maaari siyang mamatay sa misyon, kaya palihim siyang pumasok sa kwarto ni na Anri at Yuna habang sila ay natutulog upang kunin ang gumagalaw na kabaong na naglalaman ng kanyang orihinal na katawan. Nang makita niya ang maliit na kabaong sa dibdib ni Anri, hindi niya napigil ang mapansin ang labanos ni Yuna, at nang hindi nag-iisip ay nilagyan niya ito ng stockings, isang lihim na pagnanasa na matagal na niyang kinikimkim. Matapos iyon ay tahimik siyang umalis ng kwarto na may pakiramdam na isa pa ring talunan. Ngunit paglabas niya ay pumasok si Kyle sa silid, umupo sa ibabaw ni Anri, at matamang tinitigan ng gumagalaw na kabaong, na tila nais niyang alisin si Talca upang maaga ang katawan ng bayani para sa sarili niya. Nang subukan ni Kyle na saksakin ang kabaong gamit ang kutsilyo, umaktibo ang isang proteksyon na mahika at siya ay itinapon palabas ng silid. Mabilis na tumakas si Kyle bago magising sina Yuna at Anri. Nagtaka si Yuna sa nangyari at agad na tumakbo patungo sa silid ni Talca. Kinabukasan, nagtungo ang grupo ng mga bayani sa kagubatan upang labanan ang mga demonyo. Ramdam pa rin ni Talca ang epekto ng parusa ni Yuna. Sinabi niya na may ibang taong nagtangkang nakawin ang kabaong ni Anri noong nakaraang gabi. At iginiit na pumunta lamang siya sa kwarto upang lagyan ng stockings ang labanos ni Yuna. Nangako si Kyle na iimbestigahan ang salarin matapos ang misyon. Pinaghinalaan ni Talca si Kyle ngunit hindi niya masabi ito dahil sa lakas nito. Nakaramdam ng kaba si Talca at hiniling na manatili si Anri sa kanyang tabi dahil ayaw niyang mapag-isa kasama si Kyle. Dumating sila sa isang malaking kastilyo kung saan inatake sila ng isang lumilipad na halimaw kasama ang iba pang mandirigmang may kaparehong misyon. Gumamit ang halimaw ng mahika upang mag-teleport at patumbahin ang ilang kasapi na nagdulot ng matinding takot sa lahat. May ilang mandirigma, kabilang si Talca, ang tumakas papasok ng kagubatan ngunit hinaranggan ng halimaw ang kanyang daraanan.
Nagawa ni Talca na balaan ang kanyang mga kasama tungkol sa mahika ng halimaw bago niya ito harapin. Lumundag ang halimaw patungo sa langit at lumikha ng isang napakalaking magic circle, ngunit ginamit ni Kyle ang kanyang espada upang talunin ito. Bilang patunay ng kanilang tagumpay, kinailangan nilang kunin ang puso ng halimaw na isa palang magic crystal. Balak ni Kyle na ibigay ito kay Yuna, ngunit inangkin ito ni Talca bilang gantimpala dahil siya ang nagbabala tungkol sa magic circle ng halimaw. Gayunpaman, sa halip na matapos na ang laban, isang buong hukbo ng mga demonyo ang biglang humarap sa kanila. Nagkunwari si Talca bilang bayani at sinubukang pangunahan ang grupo papasok sa kastilyo upang makatakas. Ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang kontrolin ang mga kalansay at ipalaban ang mga ito sa mga demonyo, at pinalakas pa niya ang mga ito gamit ang magic crystal. Kinailangan ni Kyle na tulungan si Anri dahil ang matagal na paggamit ng kanyang kapangyarihan ay mabilis na umuubos ng kanyang mana. Sa gitna ng labanan, nawalan ng isang braso si Talca dahil sa laso ng mga demonyo, habang si Yuna naman ay natunaw ang suot na damit matapos siyang targetin ng mga halimaw ng parehong lason. Labis na napahiya si Yuna at agad nagtago sa likod ng isang bato nang mawala ang kanyang damit. Dali-daling lumapit si Talca at sinabing may ekstrang kasuotan siya para sa kanya, ngunit laking gulat ni Yuna nang lumabas na isang napakaliit na swimsuit lamang iyon at napilitan siyang isuot ito. Sa sandaling iyon ay natagpuan sila ng demonyong nanlason sa kanila. Si Talca, na ngayon ay kaya ng kontrolin ng banal na espada, ay ginamit ito upang pigilan ang halimaw at inutusan si Yuna na tapusin ito. Ngunit nagsimulang magsalita ng bastos ang halimaw na tumama sa mga lihim na pagnanasa ni Talca, kaya pinatigil niya si Yuna. Gumamit si Yuna ng magic crystal upang palakasin ang kanyang mana at magkaroon ng higit sa tao na lakas, at inatake ang halimaw na siyang nagpadala kay Talca palayo. Biglang lumitaw si Kyle at pinabagsak si Yuna. Ipinahayag niyang nais niyang agawin ang katawan ng bayani at ginapos si Talca gamit ang isang mahiwagang anyo ng espada. Tinangka niyang tapusin si Talca. Ngunit nagising si Yuna at sa lakas nito ay napalipad si Kyle. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Kyle na kaya niyang talunin ang tatlo. Sinubukan niyang makipagkasundo kay Anri upang makuha niya ang katawan ni Sean, ngunit tumanggi siya. Dahil dito, ibinunyag ni Kyle na ang Necromancer clan ni Anri ay mga demonyo na may magic crystal kapalit ng puso. Sa kabila ng revelasyong iyon, pinili ng grupo na huwag pansinin ang sinabi niya. Tinangka nilang tumakas mula kay Kyle at ginamit ni Talca ang espada upang lumikha ng pekeng pader. Tinanong niya si Anri kung totoo ngang demonyo siya, at inamin ni Anri na ang kanyang Necromancer clan ay mga demonyong ikinulong sa likod ng Hell's Gate. Ipinaliwanag niya na nakatakas ang kanyang clan papunta sa mundo ng tao 3 taon na ang nakalipas, ngunit sila ay inusig, at sa panahong iyon ay nakilala niya si Sean. Ang nag-iisang taong tumuring sa kanya bilang isang tao. Sinabi niya kay Talca na patayin siya kung hindi siya naniniwala, ngunit tumanggi si Talca dahil naniniwala siyang balang araw ay lalaki siya at magiging eksakto sa kanyang tipo. Gayunpaman, natagpuan pa rin sila ni Kyle sa isang tulay. Sinubukan ni Talca na linlangin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng banal na espada, ngunit nang abutin ito ni Kyle ay napagtanto niyang peke lamang iyon. Nakapagtago pala ang tunay na espada at inihayag ni Talca ang isang patibong na naging sanhi ng pagkahulog ni Kyle sa ilog. Ipinagmamalaki ang kanyang panlilinlang, bumalik sina Talca, Anri, at Yuna sa kabisera dala ang maraming magic crystal upang bayaran ang kanilang mga utang. 10 araw na ang lumipas mula nang umalis sila sa baryo upang isara ang mga pintuan ng impyerno, ngunit may mga problema pa rin. Wala silang pera at dahil sa mga nagdaang laban ay lubhang nanghina ang katawan ni Talca hanggang sa magmukha na siyang tuyong kalansay. Iminungkahi ni Talca na ilipat muna ang kanyang kaluluwa pabalik sa orihinal niyang katawan upang makabawi ito. At saka na lamang siya bumalik kapag ito ay gumaling. Tinanggihan ito ni Anri dahil mas mapapahamak si Talca kaysa kay Sean. Kaya nag-isip si Talca ng ikalawang plano. Gumamit siya ng makukulay na katas ng mga berry upang iguhit ang mukha sa isang maskarang ginawa niya, at suot ito ay humarap siya sa hari na nagpapanggap bilang bayani upang hingin ng gantimpala sa kanyang mga nagawa. Ngunit pinaalalahanan siya ng hari na ang tunay na Sean ay tumanggi sa gantimpala 3 taon na ang nakalipas at kilala bilang isang mapagpakumbabang bayani. Sa halip, may ibang alok ang hari. Binunot niya ang kanyang espada habang sinasabi kay Talca na pakasalan ng prinsesang si Marguerite. Hindi nangahas si Talca na tanggihan ang alok ng hari at pumayag siyang pakasalan si Marguerite upang maiwasan ang galit nito. Ang balak niya ay iligtas ang mundo sa sandaling makuha niya ang perang kailangan niya, ngunit sa totoo lang ay wala pa siyang nailigtas kahit sino, lalo na ang buong mundo. Mas interesado siya sa pakikipag-date kay Marguerite na inaasahan niyang magiging nakakatakot tulad ng kanyang amang kahawig ng Gorelia. Laking gulat ni Talca nang makita na si Marguerite ay napakaganda.
Naisip pa niya kung may mga hita rin ba ito na tulad ng kay Yuna. Dahil kasalukuyang ginaganap sa lungsod ang Mask Festival sa loob ng 2 araw, hiniling ni Margarite na samahan siya ni Talca. Pumayag siya at naisip na hindi na niya kailangan ng maskara dahil kakaiba na ang kanyang mukha. Samantala, nasa labas sina Yuna at Anri nang biglang matanggal ang maskara ni Anri matapos itong mabangga ng isang lalaking may berdeng buhok na nagngangalang Dr. Leland. Sa loob ng opisina, malugod silang tinanggap ni Leland at ipinaliwanag na nakilala niya ang kakayahan ni Anri bilang necromancer at hindi niya ito dinidiskrimina tulad ng ginagawa ng iba sa kabisera. Nag-alok siyang tumulong at binigyan pa sila ng Some drops upang mapataas ang kanilang mana. Gayunpaman, dahil mahal ang mga ito at wala silang sapat na pera, iminungkahi ni Leland na sumali sila sa Demon Hunt. Bilang dagdag na tulong, hiniling din ni Leland na masuri ang katawan ni Anri para sa pananaliksik na ikinabahala ni Yune sa simula, ngunit nalaman niyang ito ay para sa medikal na pag-aaral at hindi para sa masama. Samantala, sa silid ni Margarite, nagulat si Talca nang lamunin nito ang napakaraming pagkain sa loob lamang ng ilang segundo at manatili pa ring gutom hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Sa labas ng lungsod, naghahanda ang lahat para sa Monster Hunt bilang bahagi ng pagdiriwang. Isa sa 4 na kabalyero, si Sira na kilala sa kanyang pilak na buhok at husay sa espada, ang nagpakita ng kanyang kakayahang pabagsakin ang malalaking halimaw ng walang kahirap-hirap. Dahil dito, hindi na makapagpatuloy sa panghuhuli ng demonyo sina Yuna at Anri kasama ang isang kasing husay ni Sira. Nag-alok sina Colin at Negan na tulungan sina Yuna at Anri na makarating sa gilid ng bundok kung saan nagtitipon ng mga demonyo. Gumamit si Anri ng isang magic stone upang pansamantalang maparalisa ang mga halimaw. Ngunit agad din silang nakabawi at sinunggaban sina Yuna at Anri. May isa pang lalaking lumitaw mula sa kagubatan at ibinunyag na nilinlang sila ni Colin at Negan at banihag sina Yuna at Anri. Samantala, pinanood ni Talca si Margarite na muling kumakain ng marami matapos ang kanyang pagkahimatay. Binigyan si Margarite ng isang vial ng Some drop upang mabawi ang lakas, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagkain at nadagdagan ang kanyang timbang. Napansin ni Talca ang mas bilugang anyo ni Margarite at hindi niya napigil ang humanga sa kanyang mga hita. Bahagyang nahiya si Margarite ngunit nakaramdam din ng tuwa sa mga papuri ni Talca. Matapos kumain, dinala ni Margarite si Talca sa kanyang silid sa kastilyo at pagkatapos ay umalis siya kasama si Isaac. Nabalisa si Talca sa kalagayan ni Yuna at umalis siya upang hanapin ang mga ito. Nauwi siya sa bahay ampunan kung saan inaalagaan ni Dr. Leland ang kalagayan ni Margarite. Pagkaalis nila, pumasok si Dr. Leland sa isang lihim na silid, nagsuot ng maskara, at lumapit sa isang babae na siya palang si Yuna. Ibinunyag ni Leland ang kanyang masamang balak na kinabibilangan ng pagdukot ng mga tao, pagkatay sa kanila, at paggamit ng necromancy upang buhayin silang muli bilang mga kalansay, lahat sa ngalan ng pagbibigay kasiyahan sa mga demonyo. Ninais ni Yuna na pigilan ang plano ni Leland, ngunit nag-ingat siya dahil sa kapangyarihan ng pulang buhok na demonyo ni Leland. Nagpasya si Yuna na maghintay muna ng tamang sandali bago umatake. Samantala, si Talca naman ay abalang-abala sa pananabik para sa kanyang date kay Margarite sa pista. Sumali si Talca sa isang laro kung saan pinapana ang mansanas na nakapatong sa ulo ng ibang tao. Sa galing ni Margarite, tinamaan niya ng eksakto ang mansanas gamit ang palaso. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa loob lamang ng 3 segundo, lahat ng mansanas ay nawala at napunta sa tiyan ni Margarite at bumalik siya sa dati niyang mas bilugang anyo. Ang pagiging malaman ni Margarite ay bunga ng matinding pagsasanay niya sa baril at pana dahil umaasa siyang balang araw ay babalik ang tunay na bayani at hihingin ang kanyang kamay. Sa tulong ni Isaac, naging bihasa siya sa 2 sandata. Ngunit dahil sa sobrang tindi ng pagsasanay, naubos ang kanyang mana kaya palagi siyang nakakaramdam ng matinding gutom. Upang makontrol ito, kailangan niya ng napakaraming pagkain at mga some drop. Kahit nagagawa niyang pigilan ang kanyang kondisyon, naniniwala pa rin siyang karapat-dapat siya sa bayani. Habang nag-uusap sina Talca at Margarite, naalala ni Margarite ang panonood nila ng paputok kasama ang tunay na bayani na si Sean 3 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi yun naalala ni Talca dahil hindi naman siya ang tunay na bayani. Sina Isaac at Sira, na palihim na sumusunod sa kanila, ay napansin ang pagkalito at lungkot ni Margarite. Napansin din nila ang paggamit ni Talca ng necromancy at idineklara na tuluyan ng wala ang tunay na bayani, na labis na nagpa-shock kay Margarite. Inusisa si Talca, at upang iligtas ang sarili, inamin niya na namatay ang tunay na bayani habang hinahabol ang inihaw na karne at nahulog sa isang patibong. Kahit ito ang totoo, mahirap itong paniwalaan. Kinumpirma ito ni Sira, at dahil dito ay hinatulan ni na Isaac at Sira si Talca ng kamatayan dahil sa papel niya sa pagkamatay ng bayani. Nang tumingin sila sa paligid, napansin nilang nawawala si Margarite.
Dahil sa matinding pagkabigla, tumakbo siya sa mga lansangan at doon niya nakasalubong si Dr. Leland na nagkunwaring tutulong sa kanya. Ngunit biglang sinalakay ng mga demonyo ang lungsod kaya hinarap ni Nasira at Isaac ang banta. Sinamantala ni Talca ang kaguluhan upang tumakas at nangakong ililigtas at ibabalik ng ligtas si Margarite. May masamang balak si Dr. Leland at dinala niya si Margarite sa isang madilim na eskinita habang tinatakot itong sasaktan. Napalibutan sila ng maraming kalansay, at sandaling lumitaw ang buhay na kalansay ni Talca ngunit agad itong natalo, naiwan lamang ang ulo niyang kalansay. Sa pagdating ni Nasira at Isaac, nakapatay sila ng ilan sa mga kalansay, ngunit nagawa pa ring makatakas ni Leland kasama si Margarite. Dahil nagduda si Isaac sa mga sinabi ni Talca, inisip niyang si Talca ang may pakana ng lahat ng nangyari. Nawala ng magawa ang grupo habang pilit hinahanap ang nawawalang prinsesa hanggang sa magmungkahi si Talca ng isang mapanganib na plano. Iminungkahi niyang atali muna sina Isaac at Sira upang makapagpanggap siya bilang isa sa mga kalabang sundalo dahil pawang mga kalansay ang hukbo ni Leland. Dahil sa planong ito, matagumpay silang nakapasok sa taguan ng kalaban. Inamin ni Isaac na matagal nang nahihirapan si Margarite dahil sa matinding pressure ng pag-aaral at walang tigil na pagsasanay na naging dahilan ng kanyang walang katapusang gutom. Dahil sa konsensya, anako ni Isaac ang kanyang pagkukulang sa labis na pagtulak kay Margarite. Nang marinig ito, sinisinitalka si Isaac sa lahat ng sinapit ni Margarite. Tumama ng malalim ang kanyang mga salita at labis na nalungkot si Isaac. Bigla na lamang sumabog ang isang malakas na atake mula sa pader at itinulak silang lahat. Si Yuna pala yun na nakatakas mula sa taguan ng doktor. Nahuli ni Yuna ang isa sa mga katulong ng doktor na si Colin at gustong malaman kung nasaan si Henry. Wala namang pakialam si Colin sa mga plano ng doktor, mas nasisiyahan siya sa pagdusa ng ibang tao. Dahil mas malakas si Yuna, naitol ang lalaki at nakuha ang impormasyong kailangan nila. Ibinunyag ni Colin kung saan hahanapin si Henry. Agad na pumasok si Yuna sa kwarto at natagpuan si Henry na nakaupo sa isang putik ng sariling uhog. Nakakadiri. Kinailangan nilang maglaro ng bato, papel, gunting ni Talca at Yuna upang malaman kung sino ang tutulong kay Henry. Samantala, si Leland ay inihanda si Margarite sa isang upuan para sa isang kakaibang ritual upang iligtas siya sa paraang sinister. Plano niya na gawing sunod sa nyera ng mga kalansay ang lahat ng naruroon sa ilalim ng kanyang kontrol. Naniniwala siya na magiging maayos ang mundo kung lahat ay buto na lang, walang laman, upang hindi na magkakaiba ang tao sa isa't isa. Akala niya makakatulong ito para magsama ang demonyo at tao. Hindi natuwa si Margarite sa ideya. Sina Isaac at Sira ay nasa labas ng pinto, handang tumulong na iligtas si Margarite. Sina Talca, Yuna, at Henry ay nasa itaas na palapag, naghihintay ng tamang sandali upang pigilan si Leland. Nang tumanggi si Margarite sa doktor na nagkukumpisal ng pagmamahal sa kanya, bumaba si Talca at sinubukang suntukin si Leland, ngunit nakalimutan niyang isa lang siyang kalansay kaya hindi siya masyadong malakas. Kaagad namang gumamit si Yuna ng magic crystal upang palakasin ang sarili at suntukin si Leland na nagpalipad sa kanya. Inutusan ni Leland ang kanyang mga kalansay na alipin na umatake, ngunit kontrolado na iyon ni Henry gamit ang necromancy. Kinuha ni Talca ang maskara ni Leland na may magic crystal at ang isuot niya ito. Lahat maliban sa kanya ay mukhang kalansay, at ang mga babae ay mukhang nakabikini, nakakatuwa para kay Talca ngunit kakaiba para sa mga babae. Biglang dumating ang malalaking demonyo na kaalyado ng doktor upang pigilan sila, ngunit nilinlang ni Leland ang mga ito upang maging kaibigan. Nang makita yon, sinubukang tumakas ni Leland, ngunit hinawakan ni Yuna ang kanyang ulo at pinababa siya. Gumamit si Leland ng magic crystal upang kontrolin ang mga tuyong bangkay at kalansay, at mas lalo siyang naging malakas at umatake kay Margarite habang pinoprotektahan siya ni Isaac. Gumawa si Talca ng hadlang upang protektahan ang sarili at ang kanyang mga kaibigan. Nagawa nilang makatakas at nag-iwan sila ng bakas ng pekeng dugo gamit ang berry paint upang lituhin si Leland. Tumakbo sila sa kagubatan upang magplano at magreorganize. Kinailangan nilang palakasin ang sarili bago muling harapin ang masamang doktor. Iminungkahi ni Isaac na gamitin ang likido ng katawan ni Margarite upang mapataas ang kanilang mana, kasama rito ang luha, uhog, laway, at kahit ihi. Naghintay si Talca na gawin ito ni Margarite dahil makakatulong ito sa kanyang mana. Kahit nakakaiba, kailangan itong gawin. Pumayag si Margarite. Nang malapit nang mangyari ang bagay na ikinatuwa ni Talca, bigla siyang huminto kay Margarite at naisip na hindi pala tunay na necromancer si Dr. Leland. Ginamit lang niya ang Some Drops upang palakasin ang kanyang kapangyarihan at magic crystal upang kontrolin ang mga kalansay. Ibinunyag ni Henry na ang tunay na necromancer ay kayang makita sa mata ng mga bagay na kinokontrol nila. Kaya kung necromancer si Leland, magkakaroon din siya ng ganitong kakayahan.
Ibinahagi ni Talca ang kanyang plano sa grupo. Maghahanda sila ng patibong para sa doktor. Unang ginawa ni Talca ay palihim na lumapit kay Leland, ngunit inaasahan siya nito nang mapansin ang isang kalansay na gumagalaw ng mag-isa. Pinutol ito ni Talca bilang bahagi ng plano. Ginamit ni na Anri at Yuna ang kanilang lakas upang tanggalin ang mga kalansay bago pa magamit ni Leland laban kay Talca. Ang huling hakbang ay ang ilantad ang pangalawang magic crystal ni Wellen upang matamaan ito ni Margarite gamit ang kanyang palaso mula sa isang bangin. Ito ang patunay kay Isaac na alam ni Margarite ang kanyang ginagawa sa pagsasanay. Nang maging mahina si Leland, agad siyang talunin ni Yuna. Ngunit isang malakas na atake ang dumating mula sa malalim na gubat. Isang mataas na ranggong demonyo ang natalo si Sira at dinala siya sa koponan ni Talca. Hindi nag-atubili, naglunsad ang demonyo ng isang nakamamatay na sinag ng liwanag kay Margarite. Agad na itinulak siya ni Talca palabas ng daan, siya mismo ang tumanggap ng tama at nabasag ang kanyang bungo. Matapang na humarap si Yuna sa demonyo upang pabagalin ang kilos nito. Bagamat mas malakas ang demonyo, lumaban siya ng buong tapang upang protektahan si Margarite, ngunit napansin ng demonyo na si Amri, tulad niya, ay isang necromancer na may katawan ng demonyo. Sinubukan niyang stranggulahin si Amri kahit na ang pangunahing target niya ay si Margarite. Patuloy na lumaban si Yuna, determinado na protektahan ang prinsesa at tulungan si Talca. Nais ni Margarite na gamitin ang isa sa kanyang likido ng katawan upang tulungan siyang bumawi, ngunit pinigilan siya ni Talca. Naniniwala siyang isa lamang siyang ordinaryong tao at hindi kayang maging bayani upang iligtas ang mundo. Huminga siya ng malakas na parang huling hininga niya. Ang kanyang kalansay ay walang emosyon, kaya nanatiling misteryo kung buhay pa siya o patay dahil hindi na ipapakita ng kalansay ang damdamin. Nagsimula nang umiyak si Margarite at ang kanyang mga luha ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga some drops. Himala ang nangyari na ibalik nito ang buhay ni Talca at ngayon ay kamukha na niya si Sean. Ginamit niya ang banal na espada, pinalaki ito at ginawang napakalaking labanos upang durugin ang demonyo. Ibinunyag ng necromancer na kumokontrol sa demonyo na si Diego ang sarili niya at humanga sa pagkatalo sa bayani. Binanggit niya ang isa pang necromancer na si Friedrich na may ilong na katulad ng kay Amri. Si Dr. Leland, ang masamang doktor, ay nakapiit ngunit patuloy na mumurmo tungkol sa mga kalansay dahil sa labis na paggamit ng some drops. Ang bahay ampunan, ngayon nasa pangangalaga ni Isaac ay naging maayos ang takbo. Gumaling si Margarite dahil sa kanyang makapangyarihang luha at ibinigay niya ang kanyang some drops kay Talca dahil hindi niya magagamit ang luha sa kanya. Nang dumating ang oras na lisanin ng kabisera, huling-hiling ni Talca ang makita ang mga hita ni Margarite. Pumayag siya at pinuri ni Talca ang kanyang mga hita. Hindi siya makakasama sa kanilang paglalakbay dahil may tungkulin siyang prinsesa sa kastilyo. Bago sila umalis, binigyan sila ng hari ng isang magical na sasakyan na pinapagana ng magic crystals para sa kanilang paglalakbay. Natarante si Henry, iniisip na siya ang dapat magkontrol sa sasakyan dahil hindi ganoon kagaling sina Talca at Muna dito. Sa pagsisimula ng kanilang biyahe, binasa ni Talca ang isang liham mula kay Margarite, nagpapasalamat sa kanila sa tulong, at binanggit ang isang espesyal na regalo sa isang kahon sa likuran ng sasakyan. Laking gulat nila nang buksan nila ang kahon at natagpuan si Margarite na nagtatago dito. Nakumbinsi niya si Isaac na tulungan siyang makapasok sa sasakyan upang sumama sa bayani sa kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang paglalakbay, huminto sila sa isang bukal sa gilid ng kalsada. Napansin ni Uda na mabilis na humihina ang kapangyarihang mahika ni Talca dahil sa paggamit ng mahika upang ibalik ang kanyang katawan. Ngunit mas inaalala ni Talca ang kanyang hardin ng labanos sa bahay. Dumating din ang isang carrier pigeon na may dala ng liham. Gutom sila at naisip na kainin ng pigeon, ngunit pinigilan sila ni Margarite dahil sa liham na nakasabit dito. Ang liham ay mula kay Sira na gumaling na mula sa laban niya sa mataas na ranggong demonyo. Hinimok niya ang grupo ni Talca na pumunta sa Hilagang Silangan upang makahanap ng mga palatandaan tungkol sa necromancer na nasa likod ng mga ginawa ni Leland. Pinaghihinalaan ni Suela na ang necromancer na ito ay naghahanap ng paghihiganti sa pagpatay sa kanilang necromancer clan ng mga tao 3 taon na ang nakalipas nang sinelyuhan nila ang pintuan ng impyerno. Nagpadala si Talca ng liham pabalik na tumatanggi na pumunta sa Hilagang Silangan at sinabing masyado siyang abala sa pagtuon sa Hell's Gates. Wala siyang ipinakitang labis na malasakit sa misyon ni Sira at nais lamang niyang pigilan ang karagdagang pagdurusa mula sa mga demonyo. Nagulat si Yuna sa kawalan ng pakialam ni Talca, ngunit determinado siya na iligtas ang mga tao mula sa mga demonyo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang bahay kung saan naghanda ng masarap na pagkain bilang pag-welcome kahit alam ni Margarite na hindi tunay na bayani si Talca. Nanatiling determinado si Princess Margarite na pakasalan siya.
Ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman at nais niyang makasama si Talca kahit tapos na ang krisis. Nais din ni Henry ang isang payak na buhay kasama si Talca kapag maayos na ang lahat. Sa isang magana sandali sa paliguan, nagkaroon ng usapan sina Yuna, Henry, at Marguerite tungkol kay Talca. Biro ni Yuna, tinawag niya si Talca na nakakainis na maliit na kapatid, ngunit ibang pakiramdam naman ang naramdaman ni Marguerite. Tinanong niya si Yuna kung tutol ba ito sa pagpapakasal niya kay Talca na nagdulot ng pagtatalo. Naiinis si Yuna at bumalik sa changing room. Mukhang unti-unting nahuhulog ang loob ni Yuna kay Talca nang hindi niya namamalayan. Dahil sa pagkausisa, pumunta si Talca sa changing room upang tanungin si Yuna tungkol sa stocking na ibinigay niya. Galit pa si Yuna at tinawag siyang weird, hindi tulad ni Sean. Pinilit ni Talca na kalimutan na ang tungkol kay Sean na pumanaw na, ngunit hindi niya makalimutan ang lalaki na nagligtas sa kanya. Ipinahayag ni Yuna ang kanyang pagkadismaya kay Talca at pagkatapos, umalis siya suot lamang ang underwear, isang masamang desisyon dahil naglalakad ang mga zombie sa paligid. Kinagat si Yuna sa balikat at kinailangang tumakbo upang makaligtas. Hinabol siya ni Talca, nag-aalala dahil umalis siya nang walang suot na damit. Sa kasamaang palad, ang kagat ng zombie ay nag-inject ng lason kay Yuna at nagsimulang mag-transform at makaramdam ng matinding sakit. Napalibutan sila ng isang hukbo ng mga zombie. At handa si Talca na ipagtanggol si Yuna gamit ang kanyang espada upang lumikha ng hadlang. Pinigil siya ni Yuna, itinutulak siya at iginiit na iwanan siya upang iligtas ang sarili. Sinabi niya na gusto na rin niyang iwan ang grupo. Habang papalapit ang mga zombie kay Talca at handang umatake, napansin niya ang isang lalaking may pulang buhok sa bubong, si Twin Spear Bull Arco. Sa isang mabilis na kilos, pinahinto ni Bull Arco ang zombie horde sa isang suntok, ngunit nasugatan ang kanyang paa. Bagamat nagdulot ng wakas sa kaguluhan ng pagdating ni Bull Arco, may mga natirang zombie pa rin, kabilang sa gusali kung saan nagpapahinga sina Henry at Marguerite. Agad na gumawa si Amri ng sandata mula sa magic crystal at ibinigay ang isa kay Marguerite para proteksyon. Matapos talunin ang mga zombie, bumalik si Talca kasama si Yuna na walang malay at nakapatong sa kanyang balikat. Nag-aalala sa magiging reaksyon ng iba, pinili ni Talca na huwag ipakita ang kalagayan ni Yuna. Gabay ni Bull Arco, nakarating sila sa isang mansyon sa bayan na napapalibutan ng matibay na pader na pumipigil sa mga zombie. Sa loob, naguguluhan ang mga tao, hindi alam kung paano haharapin ang mga zombie sa labas. Ang pagdating ng bayani na si Talca at ng kanyang koponan ang nagpakalma sa kapaligiran. Ngunit naroon din ang dalawang tauhan ng masamang doktor, sina Colin at Megan, na nakatakas mula sa bilangguan. Nakakagulat, hindi nakilala ni Talca ang dalawa at kumilos na parang estranghero. Napansin ni Colin si Yuna na mukhang walang malay. Sinabi ni Talca kay Colin na simpleng sipon lamang si Yuna at hindi na kailangan suriin ang sugat. Ngunit sigurado si Colin na kinagat na siya ng zombie at iginiit na kailangan patayin ang sinumang nakagat. Determinado si Talca na protektahan si Yuna, kaya pinagsuntok niya si Colin na nagpalipad sa kanya. Naging nag-aalala ang mga tao sa paligid, iniisip na ang bayani ay hindi para iligtas sila kundi saktan. Ibinuhat ni Talca ang kanyang espada at sinabi na sinumang lalapit kay Yuna, babaliin niya ang braso. Nang makabawi na si Talca sa sarili, nagising si Yuna at sinubukang kagatin siya, tanda na tapos na ang kanyang transformation. Nakita ang sitwasyon, ginamit ni Amri ang kanyang mahika upang pansamantalang kontrolin ang isipan ni Yuna upang hindi siya makasakit. Nakapagpakalma ito ng bahagya sa mga tao at naniwala silang nagpapakita lamang ang bayani upang aliwin sila. Dinala si Yuna sa isang kwarto at natutunan ni Talca at Marguerite kung ano ang ginawa ni Henry upang kontrolin siya. Binigyan sila ni Henry ng magic crystal upang ipakita na nasa loob pa rin ni Yuna ang kanyang kaluluwa. Pinaglagyan nila ng kamay ang crystal upang suriin ang kondisyon ni Yuna. Natagpuan nila ang kakaibang bagay na nakakabit sa utak ni Yuna, malamang ang dahilan ng kanyang pagiging zombie. Ngunit ito ay sinaunang mahika mula sa isang necromancer, kaya kailangan nilang hanapin ang gumagamit nito at sirain. Nais ni Talca na simulan agad ang misyon, ngunit alam nilang delikado ang kumilos sa gabi, kaya nagpa siya silang maghintay. Upang mapanatili ang kontrol kay Yuna at maiwasan siyang saktan ang sarili, ginamit ni Henry ang mind control spell. Ngunit nakita ni Talca ang pagkakataon na kontrolin ang katawan ni Yuna habang abala si Amri sa pagkontrol sa isipan niya. Alam niyang pagod na pagod siya dahil hindi kasing lakas ni Amri. Ngunit sa tulong ng Soulmate Drops, handa na siya. Ginamit ni Talca ang mind control spell at matagumpay na nakapasok sa katawan ni Yuna. Sa katawan ni Yuna, humanga si Talca sa kanyang mga hita at siniyasat ang bagong anyo. Pagkatapos ng kanilang paliguan, bumalik si Talca sa kanyang kwarto, sabik na mahawakan ng mga hita ni Yuna.
Ngunit may kumatok sa pinto, sina Henry at Marguerite na nagpa siya matulog sa tabi ni Talca bilang pag-iingat. Sa presensya ng dalawa sa kanyang kama, nahirapan si Talca na makatulog at naisip niya si Marguerite. Dahil hindi komportable, tinali ni Marguerite si Talca upang maiwasan ang anumang masamang gawi. Sa labas, sinira ng hukbo ng zombie na tinulungan ng mga demonyo ang pader ng mansyon. Nasaksihan ni Bol Arco na nagbabantay sa pader ang pagbasag. Nang magising sina Marguerite at Talca at sinubukang gisingin si Amri, naroon na ang mga zombie sa loob ng mansyon. Gumamit sina Colin at Negan kasama ang ibang nakaligtas ng magic crystals upang labanan ang mga zombie. Pagkagising ni Amri, sumali siya sa labanan. Nakilala nila ang mayor na napalilibutan ng mga zombie. Nagkunwaring walang pakialam sina Pauline at Megan, sinisisi ang bayani sa kanilang sitwasyon. Sa tamang sandali, nailigtas ng kahusayan ni Marguerite sa archery ang mayor. Gumamit siya ng palaso na pinapagana ng magic crystal upang hindi makagalaw ang isang demonyo. Dinala sila sa bubong kung saan nakita nila si Bol Arrow na namamangha sa lungsod na sinalakay ng mga zombie. Sa isang misteryosong silid na puno ng mga sandata, pinaputok ng mayor ang isang kanyan upang ipakita ang lakas nito. Napansin ni Talca na hindi naligtas ang mansyon dahil sa nasirang pader. Lumuhad ang mayor at ikinwento ang mga pangyayari bago sumiklab ang zombie outbreak. Natuklasan ng koponan ni Talca na isang mataas na ranggong demonyo. Mas malakas pa kaysa sa pulang-haired na demonyo na kanilang hinarap dati, ang malamang sanhi ng zombie outbreak. Nagdesisyon silang gamitin ang penetrating magic crystal ni Amri upang hanapin ang tatlong high-rank demons na kumokontrol sa mga zombie. Ngunit mabilis na nakapasok ang mga demonyo mula sa ibaba sa kanilang lokasyon. Na-immobilize ni Amri ang isa sa kanila at pinutok ito ni Marguerite sa ulo gamit ang palaso. Umalis ang koponan sa silid at hinabol sila ng mga demonyo. Sa gitna ng labanan, agad natalo si Negan. Nanatiling kalmado si Talca at gumawa ng plano ng atake. Ngunit bago sila ganap na makapaghanda, nagsimulang lumapit ang mga high-rank demons mula sa ibaba. Tumakbo ang lahat upang makatakas habang hinahabol sila ng mga demonyo. Sa katawan ni Yuna, kinuha ni Talca ang kanyang espada at sa gulat ng lahat, natalo niya ang isa sa mga kinokontrol na demonyo. Matapos talunin ng isang demonyo, dumami pa ang iba, lahat ay kontrolado ng isang hindi nakikitang puwersa. Lumaban sina Pauline at Negan ng matapang, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang sumali ang mga karagdagang zombie. Umabot sa rurok ng kaguluhan ng kagatin ng isang zombie si Colin, kaya napilitan silang umatras sa ibang silid. Kahit na malapit ng maging zombie dahil sa kagat, pinilit ni Colin na harapin ang high-rank demon gamit ang kanyang electrocuting magic. Habang sinusubukang tumakas ng babaeng demonyo, sinundan siya ni Colin ngunit nahuli sa manipis na kawad na kontrolado ni Diego, isang makapangyarihang necromancer. Nang matuklasan si Diego kasama ang babaeng demonyo, nalaman ng koponan ang kanyang paghihiganti laban sa mga tao. Ipinagyabang ang dami ng magic crystals at naniwala si Diego na kayang niyang talunin ang mga bayani. Dahil mas mababa ang kapangyarihan ni Talca sa level 40 kumpara sa rating ni Diego na level 40. Naging mahirap ang sitwasyon. Tinawag ni Diego ang isang higanteng mata at kinontrol ang zombie horde upang umatake. Bilang tugon, ginamit ni Talca ang Sacred Sword upang lumikha ng containment box para sa mga zombie. Sa pagkakataong yun, inihanda ni Diego ang atake kay Talca, ngunit nagtanong tungkol sa kakulangan ng bayani na ganap na magamit ang Sacred Sword. Sa biro, ipinaliwanag ni Talca ang kanyang kakaibang kapangyarihan na tinawag niyang Lush Eyes. Interesado ngunit maingat. Nagduda si Diego sa mga nakatagong banta sa loob ng Lush Eyes ni Talca. Hindi alam ni Diego, lumitaw ang tunay na lakas ng pagnanasa ni Talca para sa mga hita ng babae nang ilunsad niya ang isang napakalakas na atake laban sa necromancer. Sa gitna ng matinding labanan, nahirapan si Talca na gamitin ang kanyang natatanging kapangyarihan, ang Lush Eyes, upang kontrahin ang sobrang lakas ni Diego. Sa kabila ng lakas ng atake ni Talca laban sa karaniwang kalaban, minimal lamang ang epekto nito kay Diego na may ganitong antas. Dumating ang mayor gamit ang isang magical na sasakyan at nagkaroon ng malaking tulong nang ipuwersa niyang tumama si Diego sa pader. Nagpahayag ang mayor na magdadala siya ng mga reinforcement at nagulat ang lahat nang dumating sina Millie. Kapatid ni Yuna, ang kanyang ama na si Furry, at dalawang kasamang babae. Ang kakaibang gawin ni Furry na ikinainis ni Talca ay dahil sa kanyang dating expulsion bilang knight ni Marguerite dahil sa hindi tamang asal. Bumalik sa pangunahing kalaban, si Diego, na tila hindi naapektuhan ng naunang atake ni Talca, ay napasama sa mahirap na sitwasyon nang simula ni Millie ang isang atake na napilitan si Diego na depensahan ang sarili. Sumali ang ama ni Yuna sa laban at tinulungan ng kasamang bruha na si Dorothy.
Hindi makasagot ng tama si Diego kaya nag-summon siya ng Wing Demon upang makatakas, iniwan ng zombie horde na kinokontrol. Nakontrol ni Anri ang sitwasyon upang maiwasan ang karagdagang atake. Kinabukasan, kasama sina Anri at Margarite pinatnubayan ni Talca ang mayor upang iligtas ang mga tao sa bayan. Nagdesisyon silang sundan ng bakas patungo sa lungga ni Diego na natukoy nilang nasa hometown ni Yuna at Talca. Sa paglalakbay, nakilala nila ang nakababatang kapatid ni Yuna, ang ama niyang si Furry. At ang dalawa pang kasama. Upang hindi mapansin ang sitwasyon ni Yuna, kinailangan ni Talca na gumanap bilang Yuna dahil walang nakakaalam sa body switch. Habang pinag-uusapan ng kanilang biyahe, nagtanong ang nakababatang kapatid ni Yuna kung sinusubukan ba nitong agawin si Talca dahil sa halos magkapareho ang paraan ng pagsasalita at kilos nila. Lalo pang umigting ang tensyon nang ibunyag ni Millie ang childhood marriage promise niya kay Talca. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang hinarang ang kanilang daraanan ng isang malaking bato, isang resulta ng mahika ni Diego na epektibong nakulong sila. Pinagtibay ni Diego na may kakayahang kontrolin ng libu-libong demonyo ng sabay-sabay ang matinding hadlang upang pigilan ang koponan ni Talca sa pagtakas. Sa utos ni Diego, isang higanteng gagamba ang tumalon upang atakihin ang sasakyan ng koponan. Nanapilitan silang baguhin ang direksyon. Umakyat ang gagamba sa sasakyan at ito'y ibinaba bilang bahagi ng bitag ng kaaway, katulad ng mga bitag na karaniwang ginagamit ni Talca sa kanyang mga kalaban. Sa kabutihang palad, ginamit ni Talca ang Sacred Sword upang gumawa ng cushion, pinapalambot ang kanilang pagbagsak sa loob ng sasakyan. Dahil nasa katawan ni Yuna si Talca, para bang siya ang humahawak ng Sacred Sword bilang bayani, na ikinagulat ni Millie at nagtaka kung paano iyon nangyari. Nagsinungaling si Talca, sinabing kaya ng bayani na ibahagi ang kakayahan ng espada sa iba, kaya para bang ibinabahagi niya ito kay Yuna. Bagamat unang nagduda, pansamantalang naniwala si Millie, kaya nakausad ang grupo sa makapal na fog. Sinubukan ni Millie na kalugan ng fog gamit ang kanyang espada, ngunit nahulog siya sa isa pang bitag ng kaaway. Dahil sa maliit ang katawan niya, naiwasan niyang masaktan ng isang kahoy na beam ng bitag. Nang bumalik ang makapal na fog, dumami ang mga bitag na naghihintay sa kanila. Nahirapan si Billy na makabalik sa defensive vehicle at napansin ni Talca kasama ang iba na nakahiga ng walang malay ang kanilang mga kasama sa lupa dahil sa ambush. Dahil naramdaman ng panganib, ginawang protective shield ni Talca ang kanyang espada. Nagpakita ang mga kaaway at hiniling ang Sacred Sword. Nabigo ang negosasyon kaya inutusan ni Talca si Amri na ayusin ang sitwasyon. Lumabas na ito ay isang planadong rose, kinokontrol ni Amri ang isang horde ng demonyo at gumagamit ng pekeng dugo. Hindi tunay ang ambush at buhay pa ang koponan. Kahit nakaalyado o kalaban, ginamit ni Talca ang kanyang magic crystals upang makita sa ilalim ng damit ng iba. Naging sanhi ito ng pagkagulat ni na MB at Princess Margarite nang makita nila ang ibang babae na nagiging attentive kay Talca habang lumalapit sa kaaway. Nakilala ni Talca ang leader bilang kanyang master, si Ethel. Ang nagturo sa kanya ng sining ng paggawa ng bitag at pamumuhay sa gubat. Nag-flashback 3 taon at kalahati ang nakalipas ng si Talca na ulila at naglalakbay ay nahulog sa isang bitag na itinakda ni Ethel. Kahit na alam niyang malapit na siyang mamatay, humanga si Talca sa galing ng pagkakagawa ng bitag. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Ethel at binigyan ng pagkain. Dahil sa pagpuporsige ni Talca, tinanggap siya bilang kanyang disipulo. Si Ethel, na dating tao, nagbago ang puso at naghangad tulungan ang mga demonyo sa paghihiganti sa mga tao. Plano niyang umalis dala ang Sacred Sword. Sa isang tunggalian, ipinakita ni Talca ang nakatagong karayom na mag-e-electrocute kay Ethel kapag na-activate. Tinanggap ni Ethel ang pagkatalo, ibinalik ang Sacred Sword, at nagkasundo silang parusahan ang talo. Sa pagkakataong ito, ibinunyag ni Ethel ang kanyang Ravesh na kaugnay sa pagnanasa ni Talca habang hindi gumagana ang kanilang sasakyan. Kailangan nilang umasa sa demonyong kaalyado ni Ethel. Sa paglalakbay, nag-usap sina Furry at Ethel kung saan binanggit ni Ethel na kasama si Furry sa listahan ng mga taong kailangang talunin. Sa huli, nakarating ang koponan sa isang magical repair shop na mahalaga sa pagkukumpuni ng kanilang sasakyan. Ngunit ang matandang lalaki sa loob ay unang tumangging buksan ang pinto. Nag-isip si Ethel na umalis, ngunit pumasok si Talca at nahikayat siyang tulungan sa pagbukas ng lock. Nang makapasok, agad na naramdaman ng matanda ang presensya ng isang bayani. Lumalabas na siya ay ang lolo ni Sean na may kakayahang maramdaman ang aura ng apo. Kahit malabo ang paningin, pinilit ng matanda na magsilbi ng tsaa sa koponan na hindi sinasadya ay naibuhos ito sa kanilang ulo at ipinaalam na malubha ang pinsala ng sasakyan at aabuti ng 2 araw bago maayos. Naiwan si Talca sa estado ng pag-aalala at nagtanong tungkol sa ibang sasakyan, ngunit wala. Nag-alala ang koponan kung maaabot nila si Diego sa oras.
Ipinakita ni Marguerite ang galing niya bilang prinsesa, nagbasa ng buong libro tungkol sa mahika sa ilang minuto lamang na ikinagulat ng matanda. Bilang tugon, iminungkahi niya na basahin ni Marguerite ang buong istante ng mga libro upang tulungan siya sa pagkukumpuni ng sasakyan. Pumayag si Marguerite at kumpiyansa na matatapos ang lahat sa loob ng 1.5 oras. Sa oras ng pagbabasa ni Marguerite, ginamit ni Talca ang pagkakataon upang tanungin si Millie tungkol sa kanyang sacred sword at ang kanyang paglalakbay bilang bayani. Ipinaliwanag ni Millie na ang kanyang sacred sword ay artipisyal, ginawa ng mga pinakamahusay na magician sa mundo. Nagulat si Talca at tinanong kung kaya nitong Aiselio ang gateway sa mundo ng mga demonyo. Linaw ni Yuna ang sitwasyon, imposibleng magawa iyon dahil artipisyal lamang ang espada ni Millie, tanging ang tunay na sacred sword ang may ganitong kakayahan. Idinagdag ni Ethel na ang 4 na Infernal Generals ay ngayon kumokontrol sa 1,000 demonyo, kaya halos imposibleng talunin ito ng koponan ni Talca. Sa kabila ng hamon, nanatiling determinado si Talca at pansamantalang umalis. Dumaan si Talca sa isang kanto para tingnan ang radish ni Yuna at matupad ang matagal niyang hangarin na maglagay ng stockings. Ngunit naabala ang kanyang pribadong sandali nang lumapit ang isa pang high-rank demon mula sa likuran. Biglang napadpad si Talca sa isang kakaibang lugar, tila bumalik sa kanyang kabataan. Hindi siya sigurado kung alaala o panaginip ito, kaya ginamit niya ang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Yuna at lagyan ng stockings ang radish niya. Sa kakaibang kapaligiran, hindi normal ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Si Talca, na karaniwang pinagsasabihan ni Yuna sa kanyang mga gawaing hardin, ay sinamantala ang sitwasyon. Masaya siyang tumakbo at nilagyan ng stockings ang lahat ng babae sa bayan. Ipinapahayag ang kanyang paghahangad sa hardin kay Yuna at buong tapang na ipinahayag na dapat payagan siyang mag-garden kahit kailan at saan man. Ngunit napansin ng Swirl na damdamin nang marinig niya ang boses ni Yuna na nagsasabing muli mula sa likod ng mga palumpong. Sa kanyang gulat, nakita niya ang mas matandang bersyon ni Yuna, nahihiya sa kanyang natural na anyo. Naparelieve siya na ligtas si Yuna sa kakaibang nakaraan, kaya tinulungan niya ito na takpan gamit ang kanyang stockings. Magkasama nilang napagtanto na pareho silang bumalik sa nakaka-nostalgic ngunit kakaibang sandaling ito. Determinado na putulin ng paulit-ulit na cycle, tumakbo sila patungo sa dulo ng bayan at nakatagpo ng isang ganap na puting pader. Si Talca, sabik na tuklasin, ay kumonekta sa katawan ni Yuna para sa kaligtasan. Sinubukan nilang lumampas sa pader, ngunit hindi inaasahan silang nahatak teleporting sa lugar kung saan sila naglalaro ng chess noong bata pa. Sa kabila ng muling pagbalik sa mga mahalagang alaala, hindi nila maputol ang paulit-ulit na cycle. Isang teleport pa, nandoon sila mismo sa nakakalungkot na sandali ng pagkamatay ng ina ni Talca. Sa kabila ng pag-asa niyang mailigtas siya, muli siyang nahuli. Iniabot sa kanya ng ina ni Talca ang isang liham mula kay Yuna na idinala ng kanyang lola na nagpapahayag ng pagmamahal bago siya pumanaw. Tuluyan ng naduraj si Talca sa pamilyar na trahedya. Habang naglalakbay sa isang daanan sa bundok, nasaksihan nila ang isang brutal na labanan at nagtanong kung maaapektuhan ba ng kanilang nakaraang aksyon ang kasalukuyan o hinaharap. Habang nag-iisip, nakita nila ang pagbubukas ng gateway sa mundo ng mga demonyo na nagpapalipad ng horde ng mga demonyo papasok sa kanilang mundo. Isang teleport pa, nandoon sila sa isang abandonadong kagubatan, na iwan ng scarf ni Yuna. Nagpasya si Talca na asikasuhin ng isang personal na bagay, ipinakita ang sugat sa kanyang tiyan kay Yuna at tiniyak na hindi siya dapat mag-alala. Paliwanag na ito ay simpleng pinsala mula sa atake ng demonyo. Kahit na si Yuna ay nasa anyong espiritu dahil sa kagat ng zombie, aktibo pa rin ang kanyang isipan. Sa pakikinig sa mga pangyayari 3 taon na ang nakalipas sa laban nila sa high-rank demon, napagtanto niya na si Talca, ni Sean, talaga ang nagligtas sa kanya at pinayagan si Sean na akuin ang karahasan. Naputol ang emosyonal na sandali nila nang lumitaw ang isang nakakatakot na high-rank demon. Ipinaliwanag nito na sa totoong mundo, mahimbing na natutulog si Talca sa tabi nito at ang mundo na kinaroroonan nila ay koleksyon lamang ng magagandang alaala ni Talca. Nagmadali si Talca at hinawakan ang kamay ni Yuna, sabay silang tumakbo patungo sa sandali kung kailan pinakamalakas si Talca. Bumalik sila sa panahon ng lumitaw ang tunay na bayani, si Sean, at sa araw na siya ay parurusahan. Sa mahinang mundo ng alaala, hinarap ng lahat ang mga hamon. Sa kabila ng kahirapan, matagumpay na na-transport ni Talca ang kanyang sarili sa araw na taglay niya ang lakas ng bayani. Sa mundong kontrolado ng demonyo, may kakayahan ng demon na basahin ang isip ni Talca at hulaan ang kanyang galaw. Naisip ni Talca ang plano na isantabi ang kanyang utak para sa laban, ngunit mabilis siyang tinamaan ng demonyo sa tiyan. Nang makita si Talca sa panganib, agad na tumakbo si Yuna upang iligtas siya. Dahil ito ay mundo ng kaluluwa ni Talca, hindi mahulaan ng demonyo ang galaw ni Yuna.
Umakyat siya sa likod ni Talca at tinulungan siyang kontrolin ng Sacred Sword. Nag-concentrate si Talca sa mga iniisip na Radish upang maging unpredictable ang kanyang atake, at pinagsama nila ni Yuna ang lakas upang gawing napakalaking Radish na nakabalot sa stockings ang Sacred Sword. Magkasama nilang nawasak ang demonyo. Matagumpay na nakalabas si Talca at Muna mula sa mundo ng alaala. Sa totoong mundo, ginamit ni Amri ang kanyang mahika upang maibalik si Talca sa kanyang katawan na ngayon ay nasa anyo ni Sean. Bagamat ang kaluluwa ni Yuna ay nanatiling malapit sa kanya at nagkaroon sila ng mental na koneksyon, wala nang makakakita kay Yuna sa kastilyo maliban kay Talca. Natanggap ni Sir Wer ang liham ni Talca tungkol sa kanyang sariling lakad at nagalit. Ngunit isa sa 4 na knight ang nag-abiso na nauna na sila sa kanilang misyon bilang mga magic warriors. Ipinaalam ni Talca sa kanyang koponan na naroroon si Yuna sa anyong espiritu. Ginamit nila ang magic crystal upang ipakita ang espiritu ni Yuna na sa puntong iyon ay walang saplot. Dahil sa pangamba na baka maging zombie si Yuna, maingat na ibinuklod ng koponan ang kanyang katawan at inilagay sa sasakyan. Samantala, si Diego at Friedrich ay nambush ng mga magic warriors na ipinadala ng isa sa 4 na knight na nagbabantay sa kanila. Sinubukan ng mga warrior na putulin ang ulo ni Diego, ngunit ikinagulat sila ng mabilis niyang regeneration. Bilang tugon, naglunsad ng kontra-atake si Diego. At isa sa mga warrior ang nabiktima ng braso na kinokontrol ni Diego. Bilang resulta ng kanyang necromancy, hinarap ni Friedrich ang isang babaeng warrior gamit ang teleportation gate upang ibalik ang kanyang atake. Sa takot sa banta ni Friedrich, humingi ng awa ang warrior. Tinipon ni Diego ang kanyang mga bahagi at tinawag ang isa sa 4 na infernal generals upang atakihin ang mga warrior. Sa isang estratehikong hakbang, pumasok si Diego sa katawan ng demon at itinago ito sa isang mobile coffin, tulad ng ginawa ni Talca sa katawan ni Sean. Ngayon na kontrolado ni Diego ang demon, winasak niya ang lahat ng warrior. Nasaksihan ng mga knight at ng hari sa kabisera ang nakamamanghang karahasan gamit ang isang spell na nagpapakita ng paningin ng kanilang mga tauhan. Dahil sa lakas ng necromancer, naramdaman ng knight ang pagkatalo at itinuturing ang sarili na isang pagkabigo. Nagulat at natakot ang hari sa nangyayari, kaya nagpasya siyang wakasan ang sitwasyon at ihanda ang lahat ng kanyang knight sa aksyon. Sa kritikal na sandali, dumating ang mayor at si Bal Arco sa kastilyo. Pagkatapos maglakbay mula sa bayan na puno ng zombies, napagtanto ng mayor ang kanyang nakaraang makasariling pag-uugali at ipinaalam sa hari ang malubhang sitwasyon ng zombies, at naisip niyang may malasakit pa rin ang kanyang mga tao sa kanya. Nang makita ang kanyang mga nasasakupan na naging zombies, nakaranas siya ng malalim na pagkaunawa sa kanyang pagmamalasakit sa kanila. Puno ng tunay na hangarin na iligtas ang mga ito, taimtim niyang hiniling ang tulong ng hari. Sa suporta ni Burlock at ng kanilang kabayo, ang taos-pusong panawagan ng mayor ay nagpukaw sa hari upang ipadala ang kanyang mga knight. Nakita ang pagkakataon na wakasan ang kaguluhan, at naunawaan na maaaring hindi sapat ang mga knight lamang laban sa mga necromancer, iminungkahi ni Sir ang kooperasyon at paggamit sa lakas ni Kyle upang mapabuti ang tsansa nila. Matatag ang lakas ni Kyle, at sinimulan nila ang direktang paglalakbay patungo sa kuta ng kaaway sakay ng malaking barko. Samantala, sa panig ni Talca, habang naglalakbay, muling nagtagpo si Talca at Furry upang ayusin ang kakaibang sitwasyon ni Yuna na nakatali sa sasakyan. Ibinunyag ni Talca ang katotohanan kay Furry. Bagamat nakaramdam ng pananagutan si Furry sa pag-iwan kay Yuna noong mga pakikipagsapalaran nila kasama si Sean, pinili niyang unawain ito kaysa magparusa. Ang pagkakasundo ni na Furry at Talca ay nagmarka ng pagwawakas ng kanilang nakaraang hindi pagkakaintindihan. Dumating ang bulag na matandang lalaki mula sa magic repair shop na nakakita sa espiritu ni Yuna at inabot niya ang ilang damit para sa kanya. Habang nagpapaalam ang koponan sa matalinong matanda, ibinahagi niya ang kakayahang makita ang kaluluwa at espiritu ng bawat isa kahit na bulag siya sa paningin. Habang naghahanda ang koponan na ipagpatuloy ang paglalakbay, sinubukang pigilan ni Ethel si Talca, ngunit hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Kinilala niyang natupad na ni Ethel ang bahagi niya sa kasunduan. Bigla na lang iniwan ni Talca si Ethel at pumayag siyang ituring silang magkaaway. Nagulat si Ethel nang sinadyang pasabugin ni Talca ang kanyang pagkasuklam at pinilit siyang habulin ang sasakyan. Gamit ang kanyang espada, mahusay siyang nakatali ni Talca na nagdagdag ng kaunting kahihiyan para mapilitan siyang sumali sa koponan. Bahagi ito ng plano ni Talca upang matiyak ang pakikipagtulungan ni Ethel. Habang naglalakbay, nag-usap sina Millie at Talca tungkol sa mga pangarap ni Millie na maging isang maalamat na bayani. Ang kagustuhan ni Millie na magdala ng kapayapaan sa mundo upang makabalik sa malayang paglalaro ay malalim na tumimo kay Talca at nagbigay sa kanya ng motibasyon.
Ipinahayag ni Ethel ang kanilang kalapitan sa gate ng kaaway, kaya naghanda ang koponan para sa infiltration upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake. Binago ni Talca ang Sacred Sword upang maging protective shield para sa sasakyan. Pagpasok nila sa kuta ng kaaway, isang dramatikong twist ang nangyari nang tila nagtaksil si Ethel sa koponan sa pamamagitan ng pagdadala ng espada upang saksakin si Talca sa ulo. Kasama ng iba pang demonyo, dinala niya ang katawan ni Talca sa loob. Ngunit ang totoong plano ay nagpakita na ang katawan ay ilusyon lamang na ginawa ni Amri upang linlangin ang mga demonyo. Ang kamalayan ni Talca ay nakabalik sa kanyang orihinal na katawan, ngunit ang paglipat ay pakiramdam ay kakaiba at bumagal ang kanyang kilos, ipinapakita na matagal nang hindi gumalaw ang kanyang katawan sa loob ng mobile coffin. Nagdesisyon si Amri na sumali sa kaluluwa ni Talca at Yuna. Binuo nila ang isang trio para ipagpatuloy ang paglalakbay at kontrolin ng dalawang nagbabantay na demonyo. Ginamit nila ang possession, iniwan ang tunay na katawan ni Talca sa mobile coffin habang ginawang hostage ang katawan ni Amri. Si Yuna, na nasa anyong espiritu, ay nanatiling hindi nakikita maliban kay Talca at Amri, na sinusubukang utusan ng iba pang demonyo na labanan ang nahuling bayani. Hindi epektibo ang mga utos ni Talca dahil sa presensya ng isang high-ranking demon. Sa kakaibang estratehiya, sinaksak ni Talca ang mga ulo ng demonyo ng pulang scarves para tularan ang hitsura ng high-rank demons. At pinatanggal ang damit ng malayang babaeng demonyo sa kanila. Ipinakita ni Talca ang kakaibang kilos, sinasabing mas masaya ang kanilang mga katawan kaysa sa torture na plano ng mga demonyo. Sa hindi inaasahang epekto, napaisip ang mga demonyo tungkol sa kagandahan ng buhay. Nakakuha ng atensyon ng demonyo ni Talca at umakit ng interes mula sa iba pang demonyo na nais makipag-usap tungkol sa kanilang reyna. Pinilit ni Talca ang mga demonyo na dalhin sila sa reyna na siya pala ang well-endowed high-ranked demon na nakilala nila sa bayan na puno ng zombies. Sa pakikipagkita sa reyna, nakipag-usap si Talca tungkol sa kanilang pangarap ng mapayapang mundo. Ipinakita niya ang kanyang ideya ng buhay na walang pagpatay, nakatuon lamang sa kaligayahan. Bagamat nais ng reyna ang ganitong mundo, ang tiranya ni Diego ay pumihil sa kanya, kaya pati ang mga demonyo at infernal generals ay nasa ilalim ng kanyang mapaniil na impluensya. Upang ipakita ang kanyang pananaw, inanyayahan ni Talca ang reyna na hawakan ang kanyang ulo at saksihan ang ideal na mundo sa kanyang isip. Ngunit ito ay isang tusaong plano, habang ginagawa iyon, inilabas ni Talca ang inihandang mahika na nagpahiga sa reyna. Nang bumalik si Anri sa kanyang katawan, iniwan ang anyo ng demonyo. Sinubukan ni Talca na atakihin ang reyna gamit ang kanyang espada. Hindi inaasahan, lumitaw ang isang black hole sa ilalim nila, hinayla ang reyna at ang demonyo. Mabilis na iniligtas ni Henry si Talca mula sa panganib sa pamamagitan ng agarang pagbalik sa kanyang katawan. Ngunit lumitaw ang isa pang black hole na nagpakita ng isang necromancer, ang nakatatandang kapatid ni Henry, si Friedrich. Kinuha niya ang nahulog na sacred sword mula sa sahig. Habang nasa labas, inaalagaan ng low-ranking demons. Naspray si Millie ng poison, nasunog ang kanyang damit at naiwan na wala. Nakita ng mga demonyo ang kanyang anyong hubad at naakit, humanga sa kanyang katawan. Napansin nila ang ganda ng kanyang hita at dibdib. Determinado si Marguerite na mailihis ang pansin ng mga demonyo, kaya naghubad rin siya. Sa loob, ipinakilala ni Amri ang kanyang nakatatandang kapatid kay Talca na nagdulot ng maraming tanong kung bakit kasama si Amri sa hero team. Tinanong ni Friedrich kung nakalimot si Amri sa ginawa ng mga tao noong nabuksan ang gate. Sagot ni Henry na ang mga pangyayari 3 taon na ang nakalipas ay nakaraan na, at ang focus nila ngayon ay gumawa ng mas maliwanag na kinabukasan. Sang-ayon si Talca, naiintindihan na ang pagkawala ng mahal sa buhay ng walang dahilan ay maaaring mag-udyok ng paghihiganti, ngunit binigyang diin ang collateral damage sa pananakit ng inosenteng tao. Ipinahayag ni Friedrich na ang paghihiganti ay paraan para makalakam ng mga kasangga. Kasama si Diego at iba pang necromancer, layunin nilang patalsikin ang naghaharing noble at royal na mga klase upang kontrolin ng mga necromancer at magtatag ng mapayapang mundo. Bagamat mukhang marangal ang layunin, itinuro ni Talca ang moral na questionableng paraan ng pagsasamantala at pagpatay sa mga inosenteng nilalang. Ipinaalam ni Talca kay Friedrich na matigas ang ulo si Amri at mahihirapan siyang kumbinsihin itong sumali sa kanyang layunin. Sinubukan ni Friedrich na panghimasukan si Amri, ngunit mariing tumanggi ito, binanggit ang kanyang pangako kay Talca na magtutulungan sila sa pagsagip sa mundo. Ipinahayag ni Amri ang mga kahangahangang katangian ni Talca na nagpatibay sa kanyang kumpiyansa at pagkumit sa kanilang layunin. Habang nagpapatuloy ang mainit na pagtatalo, biglang bumagsak si Diego sa pamamagitan ng isang pader kasama ang isa sa mga dambuhalang infernal general demons. Pinamunuan ni Diego ang demonyo na lunukin ang hindi pagising na reyna.
na nagdulot ng takot sa mga low-ranking demons. Nasaksihan ng kakilakilabot na pangyayaring ito, naramdaman ni Talca ang agarang pangangailangan na tumakas kasama si Anri at Muna dahil hindi nila kaya ang kapangyarihan ni Diego. Hinadlangan ni Diego ang kanilang daan, naghahanda para sa isang labanan. Hinamon ni Diego si Talca sa isang duel, binanggit ang kanilang nakaraang ditiyak na laban. Ngunit natagpuan ni Talca ang kanyang sarili na walang armas dahil kinuha ni Friedrich ang kanyang espada. Iniutos ni Diego kay Friedrich na ibalik ang espada at pumayag silang magharap sa Sacrificial Tower. Pinagsama ni Diego ang sarili sa dambuhalang demonyo at agad na inatake si Talca. Bagamat sinubukan ni Talca na kontrahin gamit ang espada, napabilis ang kilos ni Diego. Nahuli si Talca, immobilized sa karagdagang atake ni Diego. Sa pagpapakita ng kanyang tusong taktika, ginamit ni Talca ang isa sa kanyang paboritong estratehiya, isang bitag na nagpadulas kay Diego pababa. Sa ilalim, naghihintay si Talca's mentor, Ethel, at ilang demonyo, gamit ang lightning magic at necromancy. Kinontrol ni Ethel ang katawan ni Sean at ipinadala ito sa crucial na sandali ng balak ni Friedrich na makialam. Nagbanggaan ang katawan ni Sean kay Friedrich na nagpadala sa kanya palayo. Sa gabay ni Ethel, mabilis na ibinalik ni Talca ang kanyang kamalayan sa katawan ni Sean, handa na muling labanan si Diego. Pinahusay ng isa pang dosis ng Somme Drops ang kapangyarihan ni Talca sa level 9. Sa dambuhalang Sacred Sword na hugis radish, tinusok niya si Diego, tila nanalo. Ngunit panandali ang ligaya lang ito dahil biglang naghiwalay ang espada sa dalawa at naputol ang braso ni Talca. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang zombified na estado, muling tumubo ang braso. Napagtanto niya na sinadyang pumasok si Diego sa bitag upang suriin ang kakayahan ni Talca. Ipinakita ni Diego ang kakayahan na i-absorb ang lightning power na ginamit ni Ethel, kinonvert ito sa magic sa pamamagitan ng special gateway. Mahirap at pahirap ang atake sa kanya dahil sa matibay niyang depensa. Mabilis na kumilos si Talca, binangga ang isang malapit na haligi kay Diego. Gamit ang pagkakataong ito, nagtipon muli si Talca at ang kanyang grupo para sa isang urgent meeting upang bumuo ng estratehiya laban sa makapangyarihang kalaban. Natuto si Talca mula sa mga nakaraang karanasan na epektibo laban kay Diego ang paghahati-hati ng banal na espada sa maraming sangay. Batay sa kalamang ito, gumawa ng plano si Marguerite at tinutok ang kanyang palaso sa katawan ni Diego mula sa mataas na posisyon. Kahit mabilis itong nakabawi, napansin ni Talca na tanging makatuwirang depensa lang ang ginagawa ni Diego. Nakita ang pagkakataon, itinuwid ni Talca ang banal na espada sa lupa at isinagawa ang kanyang atake. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, matalas na depensa ni Diego ang pumihil sa kanila. Patuloy naman na sumusuporta ang kaluluwa ni Yuna mula sa itaas, tinutulungan si Talca sa pagtukoy ng mahihinang puntos ni Diego. Ngunit, ang mabilis na regeneration at mga kontra-atake ni Diego ay malaking hamon. Ang susi sa tagumpay ay ang pagsasamantala sa kahinaan sa ulo ni Diego, ngunit mahusay niyang binabantayan ang bahaging iyon. Para talunin siya, kailangan ng mas masalimuot at maingat na plano. Sa desperadong pagtatangka na gamitin ang natitirang lakas para sa huling tama, nakaranas si Talca ng matinding setback nang mawala ang bisa ng Somme Drops na nag-iwan sa kanya na mahina. Sa kabila ng kahinaan, sinikap niyang i-channel ang natitirang magic power upang itulak ang banal na espada sa mahina ni Diego. Ngunit nabigo siya, at sinamantala ni Diego ang pagkakataon para sipan na nagpadulas kay Talca sa isang pader. Habang nakahandusay, hawak ni Talca ang huling bote ng Somme Drops. Kahit dumudugo mula sa labis na paggamit ng magic elixir, ipinakita niya ang kanyang tapang sa pag-inom ng huling bote. Ngunit, agad na nagpakita ng masamang epekto ang labis na pag-inom. Pagkatapos nito, bumagsak si Talca, dumudugo ang bibig. Kailangan niyang makabawi, pero dumating si Kyle, puno ng determinasyon na pigilan si Diego at maghiganti kay Talca. Pagdating ni Kyle sa labanan, mabilis niyang pinutol ang isang braso ni Diego at pinilit itong tingnan ng kaharian. Gamit ang mata na kanyang nasummon para sa pagmamasid, napagtanto ni Diego na natalo na ang demonic horde dahil sa tulong ni Nasuela at Berlio. Sa simula, ayaw ni Anri sa presensya ni Kyle dahil sa dating layunin nitong patayin sila. Ngunit nagbago ang ugali ni Kyle, mahinahon niyang kinausap si Amri at sinabing nagbago na siya. Bagamat medyo inosente si Amri, naniwala siya kay Kyle kahit ang unang sinabi nito ay tungkol sa pagpatay kay Talca. Dahil sa pakiramdam na wala ng takbuhan, sinipsip ni Diego ang mga bangkay ng demonyo sa paligid niya at naglunsad ng malakas na atake laban kay Kyle. Bagamat napigilan ni Kyle ang tama, natanggal ang kanyang damit sa epekto nito. Samantala, si Talca ay nasa parang panaginip na estado habang malabo ang paligid. Pumasok siya sa mundo ng banal na espada at nakatagpo ang bayani na nagpasalamat sa kanya.
Kahit nagpapanggap lamang si Talca para protektahan ng mga tao sa Amri, nasiyahan si Tian na ang espada ay nakakita ng karapat-dapat na tagapagmana. Hindi man ganap na naiintindihan, nanatiling tahimik si Talca, natatakot sa hatol ni Sean. Sa pagmamadali upang maiwasan ang posibleng hatol, tumakbo si Talca hanggang sa marating ang isang salamin na nagpapakita ng mga babaeng nakastocking. Tulad ng hilig ni Talca, ipinaliwanag ni Sean na hindi niya eksaktong alam kung bakit naroon ang salamin. Pero sinabing ito ay parang gantimpala para sa mga tapat sa pagprotekta sa sangkatauhan. Dahil pakiramdam ni Talca ay nabigo siya sa hindi pagsagip kay Yuna at paniniwala na patay na ito, nagtanong siya kung paano niya makakamtan ang kanyang gantimpala. Ipinaliwanag ni Sayang na buhay pa si Talca. Ang tao ay may tatlong buhay, ang espiritu sa ulo, ang kaluluwa sa puso, at ang katawan na nagdadala sa kanila. Sa kasalukuyan, hawak pa ni Talca ang kanyang espiritu habang ang katawan at kaluluwa niya ay nasa mobile coffin. Ang pagpasok ni Talca sa mundong ito sa pagitan ng buhay at kamatayan ay dulot ng pagod ni Sean, na pinagalaw ng desperadong pangangailangan ni Talca na iligtas ang mundo. Ipinaliwanag ni Sean na maling naunawaan ng banal na espada ang mana ni Ta noong may surge habang umiiyak si Marguerite sa kanyang bibig. Tinuruan ni Sean si Talca kung paano makalabas, ngunit pinaalalahanan siyang pwede niyang manatili kung masyado niyang mabigat ang mundo sa labas. Pinili ni Ta na bumalik dahil may pangako siyang tuparin, iligtas si Yuda, na ang hita lang ang kulang sa mundong banal na espada, kaya hindi sulit manatili. Sa labas, umiiyak si Yuna at nangako na kung mabubuhay muli si Tala, papayagan niya itong lagyan ng stocking ang kanyang hita ng maraming beses at haplasan ng higit sa 100 ulit. Nang matapos magsalita si Yuna, bumalik si Taylor mula sa mundo ng banal na espada na may panibagong sigla. Hiniling niya kay Anri na pakawalan ng kanyang katawan mula sa mobile coffin at itinuwid ang banal na espada sa lupa. Gamit ang kanyang natatanging teknik, ang katawan ni Taka, na tinitirhan ng espiritu ni Ta, ay nagsagawa ng biglaang atake kay Jego. Nagulat si Jego at hindi makapaniwala sa nangyari, patuloy na nagmumura. Unti-unting pinag-iwan ni Sion ang katawan ni Jego at pagkatapos ay tumalon at winasak ang magic crystal sa ulo ni Jego. Nang malapit nang gamitin ni Jego ang kanyang ultimate move, naharang siya ni Kyle. Sinamantala ni Talca ang pagkakataon at dali-daling kinuha ang magic crystal. Hawak ang banal na espada, tusok niya ito sa ulo ni Jego na nagdulot sa kanya ng pagkasira bago pa man mag-transform si Yuna bilang demonyo. Matapos talunin si Jego, bumalik si Yuna sa kanyang normal na anyo. Sinubukan ni Jego na tumakas sa pamamagitan ng teleport patungo sa kagubatan, may pag-asa pa rin na balang araw ay makakabawi kay Talca. Ngunit ang dalawang demonyo na nakakita sa kanya nang kainin nito ang kanilang reyna ay agad siyang pinunit, sinilyohan ng kanyang kapalaran. Formal nang kinilala si Talca bilang bayani at mainit siyang tinanggap ng lahat, lalo na ng mga babae na hindi makontento sa kanya. Naiinggit si Yuna at biglang hinawakan si Ta para tuparin ang pangako ng 100 haplos sa hita. Nang gabing iyon, sabik si Taka sa natural na anyo ng hita ni Yuna, pero napagtanto niyang may ibang plano si Yuna. May suot itong bikini, hindi eksakto sa inaasahan niya. Nang tanungin niya, sinabi ni Yuna na pwede niyang tanggalin ang bikini kung iyon ang gusto niya at gawin ang anumang nais niya. Hindi makapaniwala si Ta sa nangyayari. Papahaplos na sana siya sa hita, ngunit naalala bigla na si Sean, na nasa mundo ng banal na espada, ay palaging nagbabantay gaya ng ipinangako. Para hindi masaksihan ni Sean, itinapon ni Ta ang banal na espada palabas. Mabilis na umalis si Yuna nang marinig na binabantayan siya ni Sean. Sa kabilang mundo, nagkaroon ng nosebleed si Sean dahil sa ganda ng katawan ni Yuna. Kinabukasan, si Sean, pansamantalang lumabas sa espada, ay ginabayan ng bagong bayani at ang grupo sa susunod na hakbang ng kanilang paglalakbay. Hindi pa nila kayang harapin ang Hell's Gate dahil masyado pa silang mahina para labanan ng demonyong naghihintay doon. Pangunahing prioridad nila ang palakasin ang kanilang magic at pataasin ang mana. Habang iniiwasan ng mapanganib na Soulme Drops, ang pagpapalakas ng kanilang magic at pagselyo sa gateway papuntang impyerno ay nangangako ng kapanapanabik na paglalakbay. Kaya nagsimula silang hanapin ng pantas na tutulong sa kanila sa quest sa tulong ni Kyle at ng mangkukulam na si Dorothy.